isang magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa inyo pong lahat. Anong oras man ninyo napapanood ang video ito. Tayo po muli ay tutunghayan ng ating pagbasa para naman sa araw po ng Huwebes, August 8, 2024. Hahanguin natin ang mabuting balita sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kabanatang 16, mga talatang 13 hanggang 23. Noong panahong iyon, nang dumating si Jesus sa lupain ng Cesarea ng Pilipos, tinanong niya ang kanyang mga alagad, sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? At sumagot sila, ang sabi po ng ilan ay si Juan Bautista kayo, sabi naman ng iba si Elias kayo. May nagsasabi pang si Jeremias kayo o isa sa mga propeta. Ay naman, ano ang sabi ninyo? Sino ako? Tanong niya sa kanila. Sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sinabi sa kanya ni Jesus, palad ka Simon na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito ay hindi inihayag sa iyo ng sinumang tao, kundi ng aking amang nasa langit. At sinasabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay tatayo ko ang aking simbahan at hindi makapananaig sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit, at ang ipahintulot mo sa lupa ay ipahintulot sa langit. At mahigpit niyang tinagubilina ng kanyang mga alagad na huwag sasabihin na siya ang Kristo. Pagpalain po ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mabuting balita, ang refleksyon o pagsasadiwa ay hangin natin sa Aklat ng Simbahay 2024. Kayo naman, ano ang sabi ninyo? Sino ako? Ito po ay sensus ng ating Panginoon. Pagtatanong niya sa kanyang mga alagad sapagkat ng mga panahon na siya ay umiikot sa iba't ibang dako, sa iba't ibang bayan, sa iba't ibang lugar. Siyempre magkakaiba yung kanyang mga pamamaraan ng paggawa ng himala. Iba-iba yung pamamaraan ng kanyang pangangaral, kaya't ang mga tao ay kanya-kanya din ang isipan kung sino ba siya. Kaya't siya ay nagtanong, ano ang sabi ng mga tao, sino daw ako? At may nagpalagay na siya ay si Juan Bautista, si Jeremias, at iba pang mga kilalang propeta. At pagdating kay Jesus, o pagdating sa kanyang mga alagad, tinanong ni Jesus ang kanyang mga alagad para sa kanila, sino siya para sa kanyang mga alagad? Kayo naman, ano ang sabi ninyo, sino ako? Anong magandang paraan para makilala ang isang tao? Sa ating Ebanghelyo, tinanong ni Jesus si Pedro kung sino raw ba siya ayon sa mga tao. Sagot ni Pedro na ang sabi ng ilan na siya si Juan na nagbibinyag. Sabi naman ng iba, siya si Elias, at may nagsasabi ring siya ay si Jeremias o isa sa mga propeta. Minsan, depende kasi sa iyong karanasan sa isang tao kung paano mo siya ma-describe o paano mo siya maipapakilala. At pwedeng maging katawagan mo para sa kanya, depende sa iyong karanasan sa kanya. Muling nagtanong naman si Jesus, kayo naman, ano ang sabi ninyo? Sino ako? At ang sagot ni Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Kung titingnan natin, kapag ang mga taong walang malalim na relasyon kay Jesus ang tatanungin natin, tungkol sa kanya ay iba-iba sila ng sasabihin, o iba-iba din ng palagay. Ngunit nang si Pedro nang sumagot, tiyak niya na siya nga si Jesus ang Mesiyas. Nakatitiyak si Pedro na si Jesus ang anak ng Diyos. Bakit? Dahil hindi tulad ng iba, si Pedro ay namuhay nang malapit kay Jesus. Totoo yun eh. Kung sino yung mga malalapit sa atin, sila yung lubos na nakakakilala sa atin. Si Pedro ay nagtungo kung nasaan si Jesus. Kilalang kilala ni Pedro si Jesus dahil pinili ni Pedrong maging tagasunod ni Jesus at piniling bumuo ng ugnayan sa kanya sa pamamagitan ng pakikinig at pagtitiwala. Yung kanyang pagsama at yung pagsaksi sa lahat ng ginagawa ng Panginoon ang siyang nagpalalim ng kanyang pagkaunawa at pagkakilala kay Jesus. Nakilala niya si Jesus dahil binuksan niya ang kanyang puso sa paanyaya ni Jesus ng ugnayan at pagsunod. Siguro yun din ang dapat nating gawin. Buksan natin ang ating puso at isipan upang magkaroon tayo ng malalim na ugnayan at pagsunod sa ating Panginoong Jesus. Kilalanin natin si Jesus katulad ng pagkilala ni Pedro. Buksan din natin ang ating mga puso
pagdating sa ating Panginoong Hesus. Buksan natin ang ating pandinig sa kanyang mga salita at hindi lang pakikinig kundi ang pagsunod na rin. Maraming salamat at pagpalain po tayo palagi ng ating Panginoon. Ang akin lamang palaging sambit, I love you with the love of the Lord. Bye-bye and bye-bye.